Ito ang pinaka nakakatakot na pangyayaring naranasan ko. Ako si Jerome. May kuya ako at ang pangalan niya ay Brian. Halos 10 taon na siyang nagtatrabaho sa gitnang silangan bilang OFW. Siya ang panganay sa aming magkakapatid at halos pangalawang ama na rin ang turing ko sa kanya. Dahil sa sakripisyo niya sa ibang bansa, nakatulong siya sa pagpapagawa ng bahay namin at sa pag-aaral ng mga nakababata naming kapatid. Matagal na siyang hindi nakakauwi sa Pilipinas, kaya sabik na sabik kaming lahat nang sabihin niyang matatapos na ang kontrata niya at uuwi na siya para tuluyan ng magpahinga kasama ang pamilya. Halos araw-araw namin siyang nakakausap sa chat at video call, kaya nang ilang araw siyang hindi nagparamdam, inisip naming baka abala lang siya sa trabaho. Isang gabi, habang kumakain kami ng hapunan, tumunog ang cellphone ng nanay ko. Nang tignan niya ang screen, agad siyang napangiti. Si Bray. Mabilis niyang sinagot ang tawag at inilagay sa speaker para marinig naming lahat. Hello, Nay? Boses yun ni Kuya. Walang duda. Kabisado ko ang boses ng kuya ko. Kamusta kayo dyan? Tanong niya. Masaya kaming nagkwentuhan. Tinanong niya kung ano ang mga balita sa probinsya at kung kamusta na ang bahay. Na isang bagay lang akong napansin. Parang napakalayo ng boses niya, parang may mahinang ugong sa likod. Minsan, nawawala ang ilang salita niya at bumabalik ulit. Akala namin, mahina lang ang signal. Bago matapos ang tawag, sinabi niya ang bagay na paulit-ulit kong naaalala hanggang ngayon. Malapit na akong umuwi. Pagkatapos nun, naputol ang linya. Masaya kaming lahat ng gabing yon. Hindi namin alam na yun na pala ang huling beses na maririnig namin ang boses niya. Kinabukasan, may tumawag sa bahay mula sa embahada. Habang kausap ng nanay ko ang nasa kabilang linya, nag-iba ang ekspresyon niya. Nang matapos ang tawag, bumagsak siya sa upuan, umiiyak. Nay, ano nangyari? Hindi siya agad nakasagot. Tila nawalan siya ng lakas. Pagkatapos ng ilang segundo, tuluyan siyang napahagulgol. Patay na ang kuya mo. Parang may sumabog sa loob ng ulo ko. Hindi ako makapaniwala. Paano kausap pa natin siya kagabi? Ngunit ayon sa embahada, ilang linggo na raw patay ang kuya ko matapos maaksidente kung saan siya nagtatrabaho. Naantala lang ang pagkontak sa pamilya dahil sa proseso ng pagkilala sa katawan at mga dokumentong kinakailangan. Hindi ko matanggap. Paulit-ulit kong iniisip ang tawag. Narinig ko mismo ang boses niya. Nakipag-usap siya sa amin. Paano mangyayari yun kung isang linggo na pala siyang patay? Ilang araw kaming nabalot ng lungkot at takot. Halos wala nang gustong magbukas ng usapan tungkol sa tawag. Pero hindi pa doon natatapos. 3 gabi matapos naming malaman ng kanyang pagkamatay, may tumawag ulit. 12:00 ng hating gabi. Parehong number, parehong pangalan. Tumatawag si Kuya. Napatayo ako sa kinauupuan ko. Nakita kong namutla rin si nanay. Walang gustong sumagot. Paulit-ulit na tumutunog ang cellphone hanggang sa kusa itong tumigil. Makalipas ang ilang segundo, may pumasok na voice message. Nanginginig ang mga kamay ko habang pinapakinggan ko yon. Pagbukas ko, agad kong narinig ang boses ng kuya ko. Parang nanggagaling sa napakalayong lugar. Jerome. Nanlamig ang buong katawan ko. Ako ang tinawag niya. Pagkatapos ay ilang segundong katahimikan. Kasunod nun ang tila malakas na hangin. At saka ang huling mensahe. Uuwi na ako. Biglang natapos ang recording. Wala nang kasunod. Hindi ako nakatulog ng gabing yon. Nakatingin lang ako sa kisame habang paulit-ulit na bumabalik sa isip ko ang boses niya. Kinabukasan, nakatanggap kami ng balita mula sa embahada.
Nasa proseso na raw ng pagpapauwi sa Pilipinas ang kanyang labi. Doon ko naalala ang sinabi niya. Uuwi na ako. Makalipas ang ilang linggo, dumating yung kabaong niya sa airport. Kasama namin ng ilang kamag-anak nang salubungin namin siya. Hanggang inilabas ang kabaong mula sa cargo area. Hindi ko napigilang mapaluha. Ito ang pag-uwi na matagal naming hinintay. Pero hindi ganito. Hindi sa loob ng isang kabaong. Inuwi namin siya sa probinsya at doon siya nilibing sa tabi ng puntod ng aming ama. Pagkatapos ng libing, tumigil na ang lahat. Wala na kaming natanggap na tawag o voice message. Wala nang kakaibang pangyayari. Parang natupad na niya ang pakay niya. Hanggang ngayon, hindi ko pa rin maipaliwanag ang nangyari. Dahil ayon sa embahada, 1 linggo na siyang patay nang tumawag siya sa amin. Pero malinaw naming narinig ang boses niya. Isa akong OFW na halos 6 na taon na ding nagtatrabaho sa South Korea. Itago niyo na lang ako sa pangalang Angelo. Marami na akong naranasang kakaibang bagay habang nasa ibang bansa. Pero may isang pangyayari bago ko umuwi ng Pilipinas na naaalala ko pa rin hanggang ngayon. Nangyari yon sa Incheon Airport. Maaga akong dumating sa airport dahil ayokong malate sa flight. Magaan ang pakiramdam ko noon dahil sa wakas makakauwi na rin ako pagkatapos ng matagal na panahon. Nag-check-in ako ng bagahe at dumaan sa immigration nang walang problema. Bandang 10:00 ng gabi yun. Hindi naman masyadong matao sa bahagi ng terminal kung saan ako naroon. Habang naglalakad ako, napansin kong kailangan kong bumaba sa isang palapag para makarating sa waiting area ng gate ko. May elevator sa harapan ko. Pinindot ko ang button at ilang segundo lang, bumukas ang pinto. Pagkabukas nito, para akong binuhusan ng malamig na tubig. May isang tao sa loob. Nakatayo siya dun sa pinakandulong bahagi ng elevator, nakasuot ng maitim na Amerikana. Sa unang tingin ay normal lang sana. Pero nang tinignan ko ng maayos, napansin kong wala siyang ulo. Nanigas ako sa kinatatayuan ko. Hindi ako makapaniwala sa nakikita ko. Ilang segundo ako nakatitig habang bukas ang pinto ng elevator. Hindi gumagalaw ang taong yun. Nakatayo lang sa loob. Pakiramdam ko nun, sasabog na yung puso ko sa kaba. Napaatras ako ng dahan-dahan. Maya-maya ay kusa nang nagsara ang pinto. Pagkasara nito, para akong nagising mula sa pagkakatulala. Ano yun? Sabi ko na lang. Sinubukan kong kumbinsin ng sarili kong baka pagod lang ako. Baka may optical illusion. Baka may malaking bahagi lang na natatakpan ng ulo ng taong yun. Pero kahit anong paliwanag ko sa sarili ko, malinaw kong nakita na wala talaga siyang ulo. Dahil sa kaba, nagpa siya akong wag nang sumakay sa elevator. Hinanap ko ang hagdan at doon na lang dumaan. Habang naglalakad ako, lalo kong naramdaman ang kaba. Hindi mawala sa isip ko ang imahe ng taong yun. Pagkababa ko sa ibabang palapag, nakaramdam ako ng naiihina ko. May CR naman sa di kalayuan, kaya doon ako nagtungo. Tahimik ang daan papunta ron. Maliwanag ang ilaw, ngunit kakaunti lang ang tao. Habang papalapit ako sa pinto ng men's room, bigla ako napatigil. May nakatayo sa harapan nito, nakaitim na Amerikana. Parehong-pareho ng suot ng nakita ko sa elevator. Unti-unti kong inangat ang tingin ko. At dun tuluyan ng hina ang mga tuhod ko. Wala na naman siyang ulo. Nakatayo lang siya sa harap ng CR. Hindi gumagalaw. Parang may hinihintay siya. Pakiramdam ko, tumigil ang paligid. Nang sandaling yon, sigurado na akong hindi aksidente ang unang nakita ko. Hindi rin yun ilusyon. Parehong nilalang ang nasa harapan ko. Paatras ako. Hindi ko na inintay kung gagalaw pa siya. Hindi ko na rin inalam kung may ibang nakakakita sa kanya. Umarap ako at halos mapatakbong umalis sa pasilyo.
Hindi ko na ininda ang pagod o ang mabigat kong backpack. Ang nasa isip ko lang ay makapunta sa lugar na maraming tao. Ilang minuto akong nagmamadaling naglakad hanggang marating ko ang waiting area. Punong-puno yun ng mga pasahero. May mga pamilya, mga turistang naghihintay ng flight. Doon lang ako bahagyang nakahinga ng maluwag. Umupo ako malapit sa maraming tao at hindi na umalis pa. Paminsan-minsan ay sinusulyapan ko ang mga pasilyong pinanggalingan ko. Takot na takot akong baka makita ko ulit ang nilalang na yon. Pero hindi na siya nagpakita. Hanggang sa oras ng boarding, nanatili lang ako sa upuan ko. Nang makasakay ako sa eroplano at makalipad kami, saka lang unti-unting bumalik ang normal kong pakiramdam. Ilang taon na ang lumipas mula nun. Marami na akong nakalimutang detalye tungkol sa trabaho ko sa Korea. Pero hindi ko makalimutan ang gabing yun sa airport. Dahil hanggang ngayon, malinaw pa rin sa isip ko ang imahe ng isang taong nakasuot ng maitim na Amerikana na nakatayo sa elevator at sa harap ng CR. Yun lang naman po. Salamat. Hello po Sir Dave. Sana po mapili itong kwento ng papa ko. Ako nga pala si Denmark. 14 na taong gulang ako noon nang ikwento sa akin ni Papa ang isa sa mga pinaka nakakatakot na karanasang nangyari sa kanya habang nagtatrabaho siya doon sa may Saudi Arabia bilang OFW. Tahimik ang gabi noon. Nasa labas kami ng bahay at nakaupo sa lumang bangko habang umiinom siya ng kape. Nagtanong ako tungkol sa buhay niya sa Saudi dahil madalas ko siyang marinig na magkwento tungkol sa init ng panahon, mahabang biyahe at hirap ng pagtatrabaho roon. Napangiti siya noong una, pero maya-maya ay naging seryoso ang mukha niya. May isang bagay akong nakita ron na hanggang ngayon di ko pa rin mapaliwanag, sabi ni Papa. Akala ko noong una ay biro niya lang yon. Pero iba ang tingin ng Papa ko. Para bang bumalik siya sa isang alaalang matagal na niyang pilit kinakalimutan. Nangyari raw yon, mahigit 10 taon na ang nakalipas. Nagtatrabaho siya nun sa isang construction company na nasa malayong bahagi ng desyerto. Isang gabi bandang 12:00, kailangan niyang maghatid ng ilang kagamitan kasama pa ang isang truck driver sa isang malayong worksite. Pagkatapos maibaba ang mga gamit, nagpasya ang kasama niyang driver na umalis muna upang tignan ng isa pang lokasyon. Naiwan si Papa sa tabi ng truck habang hinihintay itong bumalik. Tahimik na tahimik daw ang paligid. Walang bahay, puro buhangin at kadiliman lang. Ang tanging naririnig niya ay ang hangin na dumadaloy sa desyerto. Habang nakaupo siya sa tabi ng truck, may napansin siyang kakaibang nilalang sa malayo. Sa una, inakala niya isa lamang itong kamelyo. Normal lang yon dahil marami namang gumagala sa desyerto. Pero habang pinagmamasdan niya ito, may napansin siyang kakaiba. Hindi ito gumagalaw gaya ng ordinaryong kamelyo. Nakatayo lamang ito sa gitna ng kadiliman, parang nakatingin sa kanya. Masyadong malayong malayo upang makita ng malinaw, kaya sinubukan niyang silipin ng mabuti. Doon niya napansing may mali. Sobrang haba ng liig nito. Mahaba ang liig nito tulad ng kamelyo. Pero ang katawan ay tila sobrang payat. Mas matangkad din ito kaysa sa karaniwang kamelyo. At ang pinaka nakakatakot, parang hindi apat ang paa nito. Hindi niya raw maipaliwanag ng maayos, pero parang 6 ang mga paa nito at hindi pantay ang pagkakabaluktot. Nagsimula siyang kabahan. Ilang segundo pa lang ang lumipas nang biglang gumalaw ang nilalang. Hindi ito naglalakad. Parang dumudulas lamang ito sa ibabaw ng buhangin. Napakabilis. Parang walang bigat ang katawan nito. Dahan-dahan itong lumalapit. Pakiramdam ni Papa nun ay may malamig na tubig na binuhos sa kanyang likod kahit napakainit ng gabing yun sa desyerto. Nang nasa mas malapit na ito, mas nakita niya ang kakaibang anyo nito. Ang ulo nito ay kahawig ng kamelyo, ngunit mas pahaba. Ang mga mata ay tila masyadong malalaki. At kahit madilim,
Malinaw niyang nakikitang tila namumuti ang mga mata nito. Hindi raw ito kumukurap, diretso lang ang tingin sa kanya. Napansin din niyang hindi gumagalaw ang bibig nito, ngunit parang may naririnig siyang mahinang tunog, isang kakaibang tunog. Nang mapansin niyang papalapit ng papalapit ang nilalang, mabilis siyang sumakay sa truck at isinara ang pinto. Agad niyang inilak ang lahat. Napaupo siya sa driver's seat habang nanginginig. Makalipas ang ilang segundo, narinig niya ang mahinang kaluskos sa labas. Parang may umiikot sa paligid ng truck. Hindi niya magawang sumilip. Hindi niya rin magawang lumabas. Halos 10 minuto siyang nakaupo ron habang nakatitig lamang sa manibela. Pagkatapos nun, dumating ang kasama niyang driver. Nang makita niya ang isa pang sasakyan, agad siyang lumabas. Paglingon niya sa disyerto kung saan niya nakita ang nilalang, wala na ito. Parang bigla na lang naglaho. Tinanong siya ng kasama niya kung bakit siya namumutla, ngunit hindi niya sinabi ang totoo. Natakot siyang baka pagtawanan lamang siya. Baka isipin nilang nakatulog siya o nakakita lang ng ordinaryong kamelyo. Kaya pinili niyang manahimik. Hindi niya nakuwento yon kahit kanino sa Saudi. Pagkatapos niyang matapos ang kontrata at makauwi sa Pilipinas, sa amin niya lang ito sinabi. Hindi ko alam kung ano ang nakita ng papa ko noon. Pero sa paraan ng pagkukwento niya, ramdam kong ayaw niya na ulit makita yun. Nangyari ito noong nagbakasyon si Tio galing Amerika. Matagal nang hindi nakakauwi si Tio Ben. Halos 10 taon na siyang nagtatrabaho sa California. Kaya excited ang buong pamilya nang umuwi siya sa amin sa Maynila. Tulad ng karamihan ng mga balikbayan, marami siyang pasalubong. Mga tsokolate, damit, sapatos, at kung ano-ano pa. Isang gabi, habang nagkukwentuhan kami sa sala, may inilabas siyang lumang wallet mula sa loob ng kanyang maleta. Kakaiba to, nabili ko sa Amerika. Mukhang antik kasi, sabi niya habang nakangiti. Luma na ang wallet, kulay dark brown ito at may bitak-bitak na, parang sobrang tagal nang ginamit. Habang tinitignan yun ng mga matatanda, napansin ng pinsan kong si Angelica na may nakatagong lagayan sa loob. Binuksan niya yon at may nakita kaming maliit na larawan ng isang babae. Hindi namin siya kilala. Nasa larawan ng isang maputlang babae na nakasuot ng puting damit. Hindi siya nakangiti, diretso lang siyang nakatingin sa kamera. Ano kayang kwento nito? Biro ko. Nagkibit balikat si Tio Ben. Baka dating may-ari. Ngayon ko lang din nakita yan. Pagkatapos nun, ibinalik niya ang larawan sa wallet at inilagay sa ibabaw ng cabinet sa sala. Tapos doon nagsimula ang lahat. Kinabukasan, nagising ako ng madaling araw para uminom ng tubig. Habang pababa ako ng hagdan, napansin kong may nakatayo sa kusina. Akala ko si Mama. Ngunit nang tumingin ako ng mabuti, nakita kong babae yun. Nakatayo lang siya sa dilim. Mahaba ang buhok niya at tila nakasuot ng puting damit. Inilabutan ako kaya agad akong kumurap. Pagmulat ko, wala na siya. Inisip kong baka namamalikmata lang ako. Pero nang sumunod na gabi, may kakaibang nangyari. Habang nanonood kami ng TV, napansin ni Angelica ang isang babae sa likod namin na makikita sa refleksyon ng salamin sa bintana. Kuya, sino yun? Tanong niya. Lahat kami napalingon. Wala kaming nakita. Ngunit sa salamin, malinaw ang hugis ng isang babae na nakatayo sa dulo ng sala. Nang lumingon ulit kami sa salamin, bigla na rin itong nawala. Hindi na kami komportable nun. Nagsimula kaming magtanong-tanong kung may ibang nakakakita rin. Laking gulat namin nang sabihin ni Mama na ilang gabi na rin siyang nakakakita ng babaeng nakatayo sa hagdanan. Samantalang si Tio Ben naman ay nakakita raw ng anino sa loob ng kanyang kwarto. Habang tumatagal,
Parang palapit ng palapit ang babae. Minsan nasa kusina at minsan nasa bintana. Minsan nga nasa likod pa ng pintuan. At sa tuwing nakikita namin siya, eksaktong kapareho siya ng babae sa lumang larawan. Isang gabi, nagising ako dahil sa tunog ng mga yabag sa labas ng kwarto. Dahan-dahan akong bumangon. Akala ko may naglalakad lang sa bahay. Ngunit nang sumilip ako sa siwang ng pinto, halos mapasigaw ako. Nakatayo ang babae sa mismong tapat ng kwarto ko. Hindi siya gumagalaw. Nakatitig lang siya sa pintuan. Pakiramdam ko ay ilang minuto akong natulala. Pagkatapos, dahan-dahan niyang itinaas ang isang kamay at itinuro ang sala. Parang may gusto siyang ipakita. Bigla ko napaatras. Nang maglakas loob akong sumilip ulit makalipas ang ilang segundo, wala na siya. Kinabukasan, sinabi ko agad kay Tio Ben nang nakita ko. Doon na siya tuluyang natakot. Kinuha niya ang wallet at larawan. Itatapon ko na to mamaya. Hindi na kami nang hinayang. Ayaw naming manatili pa sa bahay ang bagay na yun. Nang gabing yun, inilagay niya ang wallet sa ibabaw ng mesa malapit sa pinto para itapon kinabukasan. Ngunit pagsikat ng araw, nawala ito roon. Hinanap namin sa buong bahay. Tinignan namin ang mga kabinet, mga drawer at mga kahon, pati ilalim ng kama at likod ng mga aparador. Pero wala. Naglaho na lang. At ang mas nakakatakot pa rito, wala ring umamin na may kumuha nito. Maging si Tio Ben ay sigurado na inilapag niya yon sa mesa bago siya natulog. Makalipas ang ilang araw, tuluyan nang nawala ang mga pagpapakita ng babae. Naging normal ulit ang bahay namin. Ngunit hindi namin muling nakita ang lumang wallet. Hanggang ngayon, mahigit 10 taon na ang lumipas, hindi pa rin namin alam kung nasa na ito napunta. At tuwing naaalala ko ang larawan ng babaeng yun, inikilabutan pa rin ako. Ako si Aris, at hanggang ngayon, hindi ko pa rin makalimutan ang nangyari sa lumang kamera na dinala ng pinsan kong si Delphin mula Amerika. Pagbalik niya sa Pilipinas, punong-puno siya ng pasalubong. Pero may isang bagay na hindi agad napansin ng pamilya namin na mas mahalaga pala kaysa sa lahat ng yon. Isang lumang kamera. Mukha itong sobrang luma, bakal na kupas, gasgas ang katawan at may bitak na leather sa gilid. Sabi ni Delphin, nakita lang daw niya ito sa isang garage sale sa maliit na bayan sa Amerika. Naintriga siya kaya binili niya. Vintage kasi, sayang kung hindi ko kukunin, sabi niya habang ipinapakita sa amin. Ako naman, mahilig sa litrato kaya ako ang unang sumubok. Kinabukasan, pinasubukan namin agad ang kamera. Nakakagulat kasi gumagana pa rin ito kahit mukhang ilang dekada nang hindi ginagamit. Unang kuha, buong pamilya sa sala. May kasama kaming portable printer kaya agad naming nakita ang resulta. Tahimik lang kaming lahat habang tinitignan ng larawan. Sa una, normal lang. Kami sa sala, maayos ang pagkakakuha. Pero sa likod namin, sa may bintana, may isang matandang babae. Payat, nakatingin direkta sa kamera. Walang nakakakilala na may ganoong tao sa loob ng bahay. Akala namin baka glitch lang o refleksyon. Kaya kinunan ulit namin ng parehong pwesto. Mas dumami. Pangalawang kuha, mas malinaw. Wala naman kaming ibang kasama. Pero sa litrato, may dalawang figura na sa likod namin. Yung matandang babae at ngayon, may kasamang lalaking nakayuko. Nagulat si Delphin. Baka may sira lang to, sabi niya, pero halatang kinakabahan na siya. Sinubukan naming kunan ang bakuran. Walang tao. Paglabas ng larawan, natahimik kami. Dapat bakuran lang ang laman.
Pero may tao na. 5 figura. Iba't ibang parte ng bakuran. May batang nakaupo sa ilalim ng puno. May lalaking basang-basa ang damit kahit tuyo ang paligid. At yung matandang babae, nasa harap ng lente, parang mas malapit kesa dati. Ang pinaka nakakatakot, lahat sila nakatingin direkta sa amin. Parang alam nilang kinukunan sila. Sa mga sumunod na araw, hindi na mapakali si Delphin. Paulit-ulit niyang ginagamit ang kamera at bawat kuha, mas lumalala, mas dumarami ang nasa likod, mas lumalapit ang mga muka. Hanggang sa dumating sa punto na kahit walang tao sa harap ng kamera, may lumalabas pa ring mga figura sa litrato. Minsan nasa loob ng bahay, minsan naman nasa gilid ng kama. At isang gabi, habang kinukunan niya ang salamin sa sala, sa litrato, kami ni Delphin ang nasa harap. Pero sa likod namin, siksikan na sila. Hindi na 5, hindi na 10, hindi ko na mabilang. At sa mismong gitna ng mga yun, may isang figurang nakatayo sa likod ni Delphin. Nakayakap na parang humahawak sa kanya mula sa dilim. Doon na kami napilitang gumawa ng desisyon. Kinabukasan, dinala namin ang kamera sa likod ng bahay. Sinubukan namin buksan, pero ayaw. Hindi ko alam kung bakit. Hanggang sa kinuha ni Delphin ng martilyo. Hindi na to normal, sabi niya. Una niyang binasag ang lente. Sumunod ang katawan. At habang unti-unting dinudurog ang kamera, may narinig kaming mahihinang tunog ng pag-click. Parang may kumukuhang litrato pa rin kahit wala ng lens. Hanggang tuluyan itong nabasag. Pagkatapos nun, tinapon na namin ang mga piraso ng kamera. Habang bumabiyahe ako, laging nakaplay ang story mo sa speaker ko, Sir Dave. Ako nga pala si Raniel, isang tricycle driver sa probinsya namin. At gusto ko lang ikwento, yung karanasan ko na hanggang ngayon ay hindi mawala sa isip ko. May kapitbahay kasi kaming pumanaw noong linggong yun. Hindi ko naman siya masyadong kakilala, pero madalas ko siyang nakikita sa tindahan at sa kanto, kaya naisip kong dumaan sa lamay bilang respeto. Bandang 10:00 ng gabi nang makarating ako sa bahay kung saan ginanap ang lamay. May tent sa labas, may mga plastik na upuan at may ilang kapitbahay na nagkukwentuhan habang nagkakape. Ipinark ko ang tricycle ko sa gilid ng kalsada. Paglapit ko sa kabaong, tahimik akong tumingin sa mukha ng namayapa. Matandang lalaki siya na madalas kong nakikitang naglalakad sa umaga. Nagdasal lang ako sandali. Pagkatapos ay nakipagkwentuhan ako sa ilang kakilala sa labas. May nag-aalok pa nga ng kape at biskwit. Lumipas ang halos 1 oras. Naalala kong may pasada pa ako kinabukasan ng maaga, kaya nagpaalam na ako. Mauna na ako, sabi ko sa mga kakilala ko. Salamat sa pagpunta. Tumango lang sila habang nagpapatuloy sa kwentuhan. Sumakay ako ng tricycle ko at umalis na agad. Sa totoo lang, hindi ko na naisip yung pamahiin na sinasabi ng matatanda. Yung magpagpag muna bago umuwi galing sa lamay. Para sa akin kasi, pamahiin lang yun. Habang bumabiyahe ako pa uwi, tahimik ang kalsada. Kaunti na lang ang tao at sarado na halos lahat ng tindahan. Mga 5 minuto na akong umaandar nang may mapansin akong kakaiba. Sa maliit na salamin sa gilid ng tricycle ko, parang may anino na gumalaw sa loob. Noong una inisip ko baka dahil lang sa ilaw ng poste o sa mga puno. Hindi ko na pinansin, pero makalipas ang ilang sandali, parang may ibang pakiramdam sa loob ng tricycle. Parang may nakasakay. Medyo nagtaka ako, pero habang nagmamaneho ako, may nakita akong bagay sa loob ng sidecar. Noong una, hindi ko agad naintindihan kung ano yun. Pero habang mas tumatama ang ilaw ng poste sa loob ng tricycle, napansin ko ang isang paa. Isang paa ng tao na nakausli mula sa loob ng sidecar. Bigla akong napapreno ng konti. Ha? Alam na alam ko na wala akong pasahero nang umalis ako sa lamay.
Wala ring sumakay habang nasa daan ako. Dahan-dahan akong lumingon sa side mirror. Nandun pa rin ang paa, hindi gumagalaw. Nag-iba ang pakiramdam ko at medyo kinabahan ako. Huminto ako sa gilid ng kalsada. Dahan-dahan akong yumuko at sinilip ang loob ng sidecar. At doon, halos mapatalon ako sa takot. May lalaking nakaupo sa loob ng tricycle ko. Maputla ang muka, nakatitig lang sa akin at agad ko siyang nakilala. Siya mismo, ang patay na nakita ko sa kabaong kanina sa lamay. Nanlamig ang buong katawan ko at doon ko biglang naalala ang pamahiin na sinasabi ng matatanda sa amin noon pa man. Kapag galing sa lamay, kailangan munang magpagpag bago umuwi. Dahil minsan daw, may sumusunod. Hindi siya kumikibo, hindi rin siya kumukurap. Pakiramdam ko, nanigas ang buong katawan ko sa takot. Hindi totoo to, mahina kong sabi sa sarili ko. Pero nandun siya. Hindi nawawala, hindi rin gumagalaw. Biglang bumalik sa isip ko ang mga sinasabi ng matatanda sa amin dati. Kapag galing sa lamay, kailangan munang magpagpag bago umuwi para hindi ka sundan. Doon ko na-realize ang pagkakamali ko. Diretso kasi akong umalis kanina. Wala man lang akong dinaanan na ibang lugar. At ngayon, may sumabay sa akin pa uwi. Ramdam ko na nanginginig na ang mga kamay ko sa manibela. Dahan-dahan ako nagsalita kahit halos paos ang boses ko. Tay, pasensya na po. Hindi ko po sinasadya na hindi magpagpag. Tahimik lang siya, nakatitig pa rin. Pakiramdam ko sa bawat segundo ay napakahaba. Maya-maya, may naisip akong gawin. Agad kong in-start ulit ang tricycle at umikot pabalik sa kalsada papunta sa lamay. Habang nagmamaneho ako, hindi ko na tinignan ang sidecar. Hindi ko kayang makita ulit ang mukha niya. Pero ramdam ko, nakaupo pa rin siya doon. Parang may malamig na presensya sa paligid habang umaandar ang tricycle. Pagdating ko sa bahay kung saan ginaganap ang lamay, huminto agad ako sa labas. May ilang tao pa rin sa tent na nag-uusap. Huminga ako ng malalim bago ako nagsalita. Tay, nandito na po ulit tayo, sabi ko habang nakatingin sa harap. Dito na lang po kayo. Huwag niyo na po akong sundan. Ilang segundo ako nakaupo lang sa tricycle. Tahimik. Pagkatapos ay naglakas loob akong sumilip sa sidecar. At doon ko napansin, wala na siya. Wala nang nakaupo. Wala na rin yung paan na nakita ko kanina. Parang bigla na lang siyang nawala. Halos mapahinga ako ng malalim sa sobrang ginhawa. Pero hindi pa rin ako agad umalis. Naalala ko ang isa pang sinasabi ng matatanda. Kailangan daw talagang magpagpag. Dumaan muna sa ibang lugar bago umuwi. Kaya umandar ulit ako at naghanap ng bukas na tindahan. Makalipas ang ilang minuto, ay nakita kong convenience store na bukas pa. Huminto ako doon. Pumasok ako sa loob at bumili ng isang soft drinks. Umupo ako sandali sa may harap ng tindahan habang iniinom yun. Unti-unti, kumalma ako. Pagkatapos ng ilang minuto, tinapon ko ang bote sa basurahan at bumalik sa tricycle ko. Habang paandar na ako pa uwi, sinilip ko ulit ang side mirror. Wala na, wala nang anino, wala nang nakaupo. Tahimik na ulit ang loob ng tricycle ko. Pagdating ko sa bahay, agad akong bumaba at napaupo sa bangko sa harap. Kuwento ko ang nangyari sa asawa ko kinabukasan. Sabi niya sa akin, kaya nga sinasabi ng matatanda na magpagpag muna bago umuwi galing lamay. Simula noong gabing yon, kahit gaano pa ako kapagod o kagabi umuwi, kapag galing ako sa lamay, hindi na ako umuwi ng diretsyo dahil ayoko nang maulit ang nangyari noong gabing yon. Yung gabing may sumabay sa tricycle ko pa uwi.